Ayan po at may breaking news po tayo ngayon at ito pong si Tikbalang na tambaluslos pa ay patay na raw po pala. Ha? Ha? Ano? Bukas pa. Bukas pa raw po mamamatay, bukas pa mamamatay. O hindi, wag na nating baguhin yung title natin. Ay nandito na, nakasulat na yung title natin. Wag na nating baguhin. Pero sigurado bukas na mamamatay. Okay, sige. Parehas lang yun. So, yan po. Bukas pa raw po pala mamamatay ito si Tambaluslos. At ayun, wag na nating baguhin itong title natin. Total, mamamatay na rin lang pala siya bukas. Eh di, ayun na. Ngayon po, ang breaking news. At sabi ko kanina, napatay na itong si Tikbalang na Tambaluslos pa. Ay bukas pa pala siya mamamatay. Anyway, parehas lang yun po yan. At hayaan na po muna natin yan. Kasi bukas pa pala mamatay yan, ay dito po muna tayo magbigay ng opinion dito po sa announcement ni VP Sara na tatakbo po siya ng presidente. Ayan, at napanood niyo po ba na puro patawad po ang hinihingi niya sa tao? Yun naman po ang importante doon, yung marunong kang humingi ng patawad at marunong kang tumanggap ng pagkakamali mo. No? So kung may tuturing man daw na pagkakamali, yun ay patawad. Lahat po ay sinabi niyang patawad, lalo na doon sa protekta niya dito, pagtulong niya dito kay Bangag. Ano? So yun po, wala naman pong kwan doon. At nakakabuti po yung ganun na humingi na lang po talaga ng patawad kung ayun man ay pagkakamali. Anyway, yun nga lang po ay sa palagay ko, kung ikaw ay humingi na ng patawad, Inday Sara, huwag mo nang ulitin yung mga pagkakamaling yun. Dahil talagang sa totoo lang, malaki yung iyong pagkakamali. Una, sabi ko nga, yung sinuway mo yung tatay mo. At ayun. At anyway, sabi ko nga, lumampas na yon. Harapin natin yung bukas. At sabi ko nga po, yun po ang pinakamagandang tinanggap mo at humingi ka pa ng pagpapatawad. At yun nga, sabi ko, ay wag mo nang ulitin, lalo na kung ang iniisip mo, Inday Sara, ay para itandim mo itong si Amy Marcos, pakiusap. Baka pag yan ay nangyari na itandim mo ito si Amy Marcos, baka dito na mag-e-end yung political career ng mga Duterte. So huwag na nating dagdagan pa yung mga pagkakamali, yung bad course. Itama na natin at sobrahan pa natin ng pagtatama. Hindi ako mag-a-apply. Kung sakasakali, hindi ako mag-a-apply na para i-hire mo ako. Pero ang sinasabi ko lang dito ay siguro nararapat lang na kunin mo ako, dahil kung ano po yung lagi ko sinasabi rito, kailanman hindi magtatagumpay, kailanman hindi mababago ang buhay ng ating mga kababayan hanggat hindi nililipol ang mga kawatan dito sa ating lipunan. Kahit sino pa maging presidente. Ngayon, sabi ko, hindi ako mag-a-apply. Pero kung hihingin mo yung tulong ko, mabilis pa ako sa alas 4 tanggapin ko. Dahil ang purpose ko lang naman dyan ay tudasin ko lang muna itong mga magnanakaw na ito, para sa ganon ay wala nang magnanakaw sa mga susunod na panahon. Total, ang sinasabi mo naman na dyan, yung nabanggit mo yung mga talamak na pagnanakaw ng kaban ng bayan, ay di I'm sure hindi mo magagawang tudasin yung mga yan. Ako lang ang pwedeng gumawa niyan. Tandaan mo lang yan, sinabi ko. Ito na yung pagkakataon natin mga kababayan, at konting antay na lang.
At 2 taon na lang. Sinasabi ko naman sa inyo, hanggat hindi natutudas lahat hanggang kaapu-apuhan itong mga pamilyang mga magnanakaw na ito, hindi magbabago ang kalagayan at lalo pang gagapang sa kahirapan itong ating mga kababayan. Kaya ito na yung tamang pagkakataon na para ipakita sa buong mundo na dapat tudasin na itong mga ito. Walang ititira dito. Ultimong anino nitong mga ito, ultimong mga kaluluwa nitong mga ito, dapat ito sinusuplite para sa ganoon o di kaya ilagay sa isang hukay ang mga yan, buhusan mo ng isang drum na gasolina yung mga hayop na yan, ayawan ko na lang, tapos naka-upload yan, makikita ng buong mundo, ayawan ko na lang kung may gagaya pa. Wala po. Maniwala kayo sa kahit pa sino, gaano ka tapang, gaano ka husay ang presidente, wala pong mababago hanggat hindi tinutudas itong mga animal na ito. Wala na pong mababago dyan. At dapat ito, lahat yan mga ninakaw nila. Sabi ko pa ulit-ulit naman po, sinasabi ko para ako sirang plaka rito na kailangan mabawi lahat yan. Ultimong kutsara at tinidor. Lahat ng mga nagnakaw, kahit na sintabos lang ninakaw nitong mga ito, dapat yan, pati kutsara at tinidor nila, kailangan mabawi yan. At dapat yan makita ng kanilang mga sarili na lumalamon sila sa dahon ng saging. At wala silang karapatan na gumamit ng kutsara at tinidor at saka plato. Dapat doon sila sa dahon ng saging at magkamay sila habang lumalamon. Iyan ang gusto kong makita dito sa mga kawatang ito. At dahil diyan ay sisiguraduhin ko mababago lahat ang buhay nitong mga hikahos nating mga kababayan. Kaya lang ako nagdadadaldal dito ng ganito dahil sinasabi ko lang po ang totoo rito. Hanggat hindi namamatay, hindi pinapatay, hindi sinusunog at hindi ginigiling at hindi sinisilaban itong mga magnanakaw na ito, yun at yun pa rin. Cycle. Yun at pabalik-balik lang yun. Anyway, siguro naman ay ang advice ko lang sa iyo, Inday Sara, alam mo na at hindi ko kailangan dito na idikta pa. Alam mo na yan na kung sino-sino itong mga taong ito na nang bastos sa pamilya ninyo. At hindi lamang pamilya ninyo ang binastos, maging sambayan ng Pilipino binastos itong mga taong ito. Alam mo na yan. So, kaya ikaw, De La Rosa, kung mabibigyan ka pa ng pagkakataon, kayo na mga nandyan. Pero sigurado ako na kapag ka na ipalutang ko na ito si Bantag na ito at kasama ko na yan dyan, sisiguraduhin ko talagang hindi magdadalawang isip yan na limasin niya itong mga magnanakaw at mga mapanggipit na taong mga ito. At yun, kung ito lang ay ito kaya sinabato De La Rosa, kung ito tinudas lang nila itong mga addict na ito, wala sanang ganyan. Kaya tingnan mo itong pare na addict na ito. Ba, ay talaga namang hindi na nagpapare ito. Nasa politika na talaga itong hayop na itong addict na ito. At mahirap daw yung kalagayan ng mga ng mga addict na kailangan daw na kaawaan daw yung mga addict. Eh paano yung mga hinuldap at mga pinatay nito mga addict na ito? Talagang talagang itong pare nito talagang noknukan ng kabubuhan itong pare nito. Palibasa nga, ang laman ng utak, puro shabu na. Ang laman ng utak. Aminado naman siya. Nung tinatanong siya sa hearing sa Senado, kung ano yung ginagamit niya, siya mismo nagsabi shabu.
Talagang pa na. Itong dapat mga kinuha na ito, nililigpit itong mga ito. Dapat hinuhukay na itong mga ito. Maniwala ka sa akin. Kaunting oras na lang yan. Ha? Hindi ko gusto na i-appoint ako halimbawa na para manatili ako dyan. No way. Kung kaya kong silaban lahat itong mga ito sa loob ng isang araw, pagkatapos niyan, alis na ako. Pero hindi makakaya yun ng isang araw. Kaya nga sinasabi ko, yung 1 hanggang 2 buwan, minimum of 1 month, maximum of 2 months lang yan. At doon ay sisiguraduhin ko, lahat yan, sinunog ko na lahat. Mga kawatang ito, mga demonyo rito, lahat dito sa Pilipinas. Yan. Tangina, napakadali. Buwisit na yan. Pinahuli ko ng pinahuli yan sa mga tauhan ko halimbawa. Mga buwisit na yan. Tapos 1 oras lang maghukay ang backhoe. Ha? Tapos magpa-deliver lang ako 1 galon na gasolina. Ihulog mo ng ihulog yan dyan sa butas, sa sindihan mo yung ibuhos mo 1 drum na gasolina. Iwan ko na lang. Pati kaluluwa ng mga yan, sunog. Nakakagalit. Sa tuwing nakikita ko itong kahirapan ng mga kababayan ko, doon lalong nadidevelop yung pagkagalit ko sa inyong lahat. Lalo na kung ano yung mga, lalo itong mga NPA na ito, yung mga nandyan na sa mga congressman ng mga NPA na yan, sina Tinyo na yan, lahat yan, ay putang ina ninyong lahat. Napakaswerte ninyo. Dahil hindi kayo nilibas ni Duterte. Malas ninyo kapag ka-inappoint naman ako ni Sara Duterte. Yan ang isusumpa ninyo yung araw kung kailan kayo isinilang sa mundong ito. Sisiguraduhin ko sa inyo yan. Lalo na yung kanyang burikat na yung kulot na yan dyan, akala mo kung sino. Basta lahat na yung mga hayop na yan. Magnanakaw, mga NPA na yan, susunugin ko lahat yan. Lahat ng magulo. Yan ang nagpapagulo eh. Yung mga yan. Kaya hindi makausad-usad ang bansa natin dahil dito sa mga hayop na ito. Ilang bilyon ang ginagastos natin dyan sa mga NPA lang na yan. Ay kung tinudas na yan. Kaya kung yan eh. Ha? Kaya namimihasa yung mga yan kasi una, nandyan sa mga kongreso at nandyan sa Senado yung mga nagsusuporta sa mga NPA ito. Okay? Ay pagka tinudas yan, sino pa magsusuporta sa mga hayop na yan? Wala na. Kaya talagang kalukuhan na hindi maaayos ang Pilipinas. Sabi ko nga bigyan lang ako ng 2 buwan lang, 1 buwan hanggang 2 buwan lang. Sabihin lang ni Sara Duterte, bahala ka na, dumiskarte dyan. Ay talagang tatapusin ko ito. Wala akong ginawa dyan kundi maglitson ng maglitson. Yan ang napakaswerte ninyo. Sinasabi ko sa inyo. Grabe yung pagkaswerte. Ito, pare na addict ito, napakaswerte nito. Dahil si Duterte ang naging presidente. Pero kung ako, hindi man ako presidente, appoint lang ako, malas ninyo. Isusumpa ninyo na naging tao kayo. Sa dami niyong pinapahirapan ng mga kababayan ko, paulit-ulit ko lang sinasabi rito, challenge ko kayo. Samahan ko kayo doon sa mga iniikutan namin para makabuo din na kayo ng galit.
Kayo mismo ang bubuo ng galit sa utak ninyo pag nakita ninyo itong mga kababayan natin na talagang hirap na hirap sa buhay, na halos gumapang na sa kahirapan itong mga ito. Kaya ganon, hindi mawala-wala yung init ng ulo ko din sa mga hayop na itong mga magnanakaw sa gobyerno ito. Lahat ng magnanakaw na yan, nakalista lahat yan. Nandito lahat yan sa listahan ko. Halos mapuno na nga eh. Oh. Madinin mo, halos isang notebook, yung listahan ng mga ililigpit ko. Ha? Pero hindi mahirap yan. Sabi ko nga sa inyo, pag pinalutang ko si Bantag, maniwala kayo sa akin. At yan ang katulong ko na para likumin lahat yung mga panayan. Pati yung mukhang panggatong dyan. Lahat yan, pati pamilya, wala nang pandyan. Kalukuhan yung kwan. Yung wag idadamay ang pamilya, hindi kailangan idamay mo lahat yan. Una, lumamon na sila ng pinagnakawan nila. So, ganun din yun. Kadimunyuhan na rin ang utak niya kasi lumamon na ng kadimunyuhan na pira. Kaya kailangan damay lahat yan. Walang ikukan yan. Walang ititira sa pamilya. Para lahat yan, bawiin din bahay, lupa na yan. Bawiin lahat yan. Ibinta lahat yan. Para diretso na. Hindi na kailangan ibalik sa National Treasury yung mga ninakaw nila. Kasi malas na yan. Ipagastos na lang natin dito sa mga kababayan natin. At para sa ganun ay magastos na lahat ng mga kababayan natin. Para kahit paano makapag-build up na rin sila ng kanilang pagsisimulan. Hindi na kailangan ibalik sa Treasury yan. National Treasury. Ibigay agad dito diretso sa mga kababayan natin para maging maaluan ang buhay nila at para makabawi sila dito sa pagpapahirap ng mga bullshit ng mga politikong ito. Lahat yan, mga congressman na yan naman nagnakaw, lahat ng mga mga insertion na yan, yung mga nagnakaw sa PhilHealth na yan, maniwala kayo sa akin, magiging abo kayo na buhay. Buhay kayo na susunugin ko. Nakakagalit. Hinahamon ko kayo. So, samahan nyo ako. Ipakita ko sa inyo itong mga iniikutan namin. Kung tutuusin, hindi ko obligasyon ang bumuhay dito sa mga kababayan ko. Pero kahit na hindi ko obligasyon, hindi ko naman matiis na nakikita yung kahirapan nila. Nagagalit ba ako dahil dito sa mga tinutulungan ko? Hindi po. Nagagalit ako dahil wala sanang mahirap na Pilipino kung walang magnanakaw ng mga nasa gobyerno. Yan ang pakatandaan nyo. Kaya dapat lang natudasin lahat itong mga animal na ito. Maniwala kayo sa akin. Wala akong ititira sa inyo. Ultimong anino kaluluwa ninyo. Susunugin ko kayo ng buhay. Bullshit kayo. Ayan, pero sana nga itong si Tikbalang na tambalos-los na, sana nga matuluyan na bukas daw sabi nung gwardiya ko. Oh, kala ko nga ngayon patay na eh. Pero hindi ko na po pwedeng baguhin pa itong title ko kasi nga nandiyan na. Okay, total bukas mamamatay rin lang eh. Di parehas lang yun. Kung mamamatay nga, kung hindi pa siya parurusahan muna ng ating Panginoon. Pero yun po ang exciting part. Yung makita nyo si Berana kung papaano maglitson ng mga animal, ng mga politiko, mga animal na nakinabang ng mga nasa gobyerno. Wala akong palalampasin. Lilikumin ko kayong lahat. Tandaan ninyo yan. Malapit na ito mga kababayan ko. Konting antay na lang. At makakamtan din ninyo yung sinasabi kong swerte ninyo
At yan, kung hindi man agad-agad maibigay sa inyo ng ating Panginoon, ako ang magbibigay ng swerte sa inyo pagkatapos kong limasin, pagkatapos kong tudasin lahat itong mga magnanakaw na ito at mabawi natin lahat yung mga ninakaw nitong mga animal na ito. At yun ay mapupunta lahat sa inyo. Yun yung swerte na sinasabi ko sa inyo. Hanggang dito lamang po at talagang mainit ang ulo ko. At sa lahat po ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat. Kaya ko po ginagawa ito. Hindi lamang po sa inyong mga subscriber ko, maging dito sa mga kababayan ko na sobrang hirap na hirap sa buhay. Kaya ginagawa ko ito para sa inyo.